Guys, ipapakita ko sa pusa ko yung mga dinosaur kasi hindi niya naabutan yun eh. Alam mo, Ming, nung sinilang ka, mga dinosaur pa yung mga nauna. Ito, ganito yung tsura nun. Tingnan mo, makinig ka. Ayan o. O, diba? Ang cute ng mga dinosaur ng unang panahon, Ming, no? O, ayaw mo makita kasi bitter ka. Tingnan nyo, guys, pumapalag. Kasi ayaw niya makita eh, porque nauna sa kanya yung dinosaur eh. Tapos ito pa yung isa. Wait lang, kulay red yun eh. Ito, blue. O, tingnan mo ha. Kunwari ka pa eh, nabibitter ka lang eh, oh. Ganyan itsura ng mga dinosaur noong unang panahon. Wala ka pa kasi nun, Ming. Bata ka pa nun, wala ka pa nga sa sinapupunan nun, Ming, eh. Kasi ito yung mga maliliit na, na dinosaur noon. Ito pa. Uy. Bitter talaga, guys. Ayun, oh, tingnan mo, bagong pisa sa itlog. Buti pa siya, napisa na niyan. Ikaw, wala pa niyan. Tingnan nyo guys, nag-iinarte kasi naiinggit yan eh. Wala siya noong unang panahon eh. Silosa kasi talaga to eh. O, tingnan mo. O, tapos ito. Tingnan mo, last na to. Huwag ka na malikot. Tingnan mo ah. Papakita ko pa sa yung ibon na lumilipad na dinosaur. O, di ba? Last na! Grabe, ganito pala yung pakiramdam kapag gustong-gusto mo nang makita yung tao. Gagawin mo ang lahat kahit ginagawa ka ng tanga nito. Nung nakaraan kasi guys, nakipag-meet up siya sa akin tapos ilang oras akong nag-antay, hindi man lang niya ako sinipot. Ang masaklap pa niyan, napahiya pa ako kasi akala ko siya tong dumating na babae nun. Sobrang sama ng loob ko hanggang sa ngayon. Kaya naman, nag-isip agad ako ng paraan para makita ko siya. Feeling ko kasi kay Nana de Coco, ako'y labis na nangungulila. Buti na lang ilang sandali lang nagkaroon agad ako ng ideya. Sa isip-isip ko, ano kaya kung puntahan ko na siya mismo sa bahay nila? Naisipan ko siyang tawagan pero syempre binuksan ko muna yung ML, baka siya ay nagraralo. Nagagalit kasi yun kapag biglang naiistorbo. Pagka-check ko nga, naka-offline siya, saktong-sakto. Hindi siya online. Hindi online si Nana de Coco, guys. Yari ka sa akin yun. Tawagan na natin. No. Hello? No. Hello? Ako to si Jake. Bakit? Pwede ko bang malaman kung saan ka nakatira? Bawal. Bakit naman? Bakit ba? Date, gusto ko lang malaman kung taga saan ka. Bakit nga? May papadala lang akong gift for you. Simple na lang sa'yo. Sige, salamat. Kala niya magsasend ako ng gift, guys, hindi niya alam. Mga harana ako sa kanila. Let's go. Agad-agad akong umalis ng bahay guys upang maghanap ng gitarista. Sigurado na ako sa gagawin kong panghaharana. Bale, ito nga pala yung mga kasama ko sa gagawin kong plano. Siya na daw ang bahalang tumugtog kahit ang boses ko ay sintonado. Pagkasakay niya pa lang guys, ang una kong tanong sa kanya kung may gitara ba siya. Sa kasamaang palad, wala daw, kaya yun ang aming malaking problema. Subalit hindi yun hadlang para sa akin kapag gusto mo may paraan. Dahil may mabubuting loob naman na aking mahihiraman. Request mo. Yung ano niyang pops cover o ganyan na. Ito na lang. Thank you. Ingat. Pagkahiram namin, inayos na kaagad yung tono upang makapag-practice na kami. Pakinggan nyo nga guys kung pwede na ba tong boses ko. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. Grabe guys, wala naman akong order. Bakit may food panda dito? Nakatira si Jake? Ano ba? Ito ba nakatira si Jake? Shake? Ako po yan. Wala po akong in-order. Hindi, muna na ito 1v1. 1v1. Pero tapos na kayo mag-deliver. Tapos na. Tara, G. Kinabahan ako guys, kala ko may deliver ako. Wala akong i-deliver Jake, pero atira mo na tayo. Sineryoso ko talaga tong nakalaban kong to guys kasi nga ang ginamit niya litan tapos naka-vengeance pa. Alam kong mahihirapan ako dyan mamaya kaya kinawawa ko na kaagad nung una. Di ko napigilang tumawa. Mahilig siyang makipagpalagan kasi hawak niya ang kalamangan. Subalit kahit ganon hindi ko man lang siya naisip na atrasan. Yung mga manonood nga halos magsigawan. Damang-dama ko ang kanyang panghihinayang pero may mga bagay
bagay ka talagang dapat isaalang-alang. Tulad na lamang nito sa kagustuhan niyang dumepensa, di niya man lang naisip na siya ang mawawala. Nakita kong ginamit niya na yung Winchalan at Vengeance kaya naglakas loob na akong pasukin siya. Ikat pa ako ah. Seryoso siya makipagralo guys, talagang hindi lang siguro makapag-focus kasi nga ako yung kalaban niya. Ang mahirap pa niyan, bawat bitaw ko ng sibat, eto matama. Hindi niya tuloy alam kung saan siya tutungo at pupunta. Sa totoo lang guys, napakahirap talaga kalaban ng Nathan kapag tumaba na. Kaya bawat segundo hindi ko inaaksaya. Hinahanap ko talaga siya saan mang lupalop ng mapa. At kapag siya ay nasa pool na, lulusubin ko nang walang takot at pangamba. Ngunit napakaswerte niya sa puntong ito kasi nga nagawa ko pa siyang patakasin. Pero kung aking gugustuhin, kayang-kaya ko sana siya dong pitasin. Napagtanto ko kasi na hindi sa lahat ng sandali kailangan kong pilitin. May tamang panahon para siya ay lustayin. Syempre ang iniisip niyan, umalis na ako. Pero ang hindi niya alam, babalik ako sa kanyang teritoryo. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa kanya. Kailangan ko kasing makadikit upang sa ganun ang aking sibat ay kumapit. Hindi makapaniwala sa ginawa ko yung mga bulinggit sa pagpipigil ng tawa pinipilit. Kung iniisip yung tapos na yung laban, nagkakamali kayo kasi meron pa akong malupit na bibitawan. Sa loob ng 20 segundo, makakabalik na ulit siya. Kaya naman, inihanda ko na ang aking pinakamalaking sorpresa. Wag na wag niyong gagayahin tong gagawin ko guys ha, kasi kapag nagkamali kayo dito, pwede pa kayong matalo. Ang mga nakakagawa lang nito ay mga pro katulad ko. Kung hindi kaya, wag na lang subukan kung ako sa inyo. Bali guys, lugi naman talaga ako dito sa hero. Talagang na-earlyhan ko lang siya. Kita nyo ngayon, tinatayuan ko na lang sa labas ng base niya. Mabubuhay na siya sa loob ng 3 segundo kaya labis na akong naghanda. Dapat maging arelto at agresibo sa kahit anong dumating na dilema. Yung kaba niya dito damang-dama ko kaya nag-isip muna ako ng mabuti at ginamit ko ang aking talino. Nagpaikot-ikot na muna ako hanggang sa kumalma siya. Nang mawala na yung tension sa aming dalawa, doon na ako nakapag-isip-isip upang sibatin siya. Pero guys, kahit akin siyang tinamaan, hindi ko basta-basta hinit. Pinauwi ko muna siya at doon na siya tuluyang naglaho at nawala. Eh, baka check yan. Grabe no, wala man lang sumablay sa mga ulti kong binitawan. Guys, hindi ko kasi ako yung food na pero wala kasi siya. Hindi ka na ako sa Nathan Vengeance. Ay na ba yung pinagmamalig mong top global Moscow? Bulang pitaw? Guys, tignan nyo to. Akala siguro nila makakapag-lord sila ng libre. Pasensya na, nandito na ako mga pre. Eh, baka check yan. Parang kending inagawan. Syempre, hindi pwedeng hindi tayo magta-type dyan. Aasarin ko sila. Easy steal pa nga. Ang gamit mo, Coach Lilia? Ay, Nandun akong gym. Alam mo? Ganun pala yun. ba't ako naglalaro ka? Grabe guys, pati nagdi-deliver ng itlog. Gusto na akong labanan. Lods, parang ka daw na itong magdi-deliver ng itlog. Mag-B1? Oo. Ano boss, labang ka? Oo boss, kaya pagod ako. Malakas yan! Malakas ba to? Malakas ka daw pala boss eh. Guys, malakas daw tong kalaban ko. Siseryosohin ko to. Kakaiyak ka sa akin ngayon. Okay na sana guys, kaso nga lang dirot yung ginamit niya. Nagdirot ka! MM lang. Sabi niya hindi naman daw niya alam yung rules kaya pinagbigyan ko na. Nang mag-umpisa ang laban, pinilit kong kunin ang kalamangan. Basta mga dirot user, alam na alam ko ang mga galawan. Pagkapitas ko sa kanya, agad ko siyang tiningnan. Ang ilong namin ay sabay naming hinawakan. Baliktad ang nangyari kasi siya pa ang nalugi. Pagkakuha ko ng ulti, pinasok ko na agad sa tore. Pero umatras muna ako ng bahagya at saka ako siya sinibat. Akala niya hindi ko itutuloy pero yun ang malaki niyang ikinagulat. Sa ayaw at gusto niya, titipihan ko siya. Ilang araw daw niyang pinagpraktisan tong dirot guys kasi ito lang daw yung counter sa Moscube. Pero tignan nyo naman, mukhang siya pa yung nalulusaw. Nire-recolan ko na muna bago tuluyang pumanaw. Sobrang nga lang ako nakampante guys kasi sa bawat kita ko sa kanya palagi kong sinusugod. Napitas niya tuloy ako sa isang biglaang kayod. Napahawak na lang tuloy ako sa buhok ko, senyalis ng pagiging gwapo. Sa puntong nito dumaan siya sa recolan ko, buti naiwasan ko yung ulti niya. Nang pindutin ko yung inspire ko, pandalas na siya sa pagtakbo. Subalit kahit anong kanyang bilis, ang tatamuhin niya pa rin ay paghihinagpis. Pagdating sa pagpapadikit sa bato guys, sobrang na-master ko na yan. Tingnan nyo naman, paulit-ulit niyang nararanasan. Napakahilig niyang makipagsabayan ng harapan pero di niya naman nakakayanan. Pasensya na sa katawan
katabi ko guys, iba na yung hinahawakan. Habang nagdedep siya dito, binigla ko na naman siya. Sa ilang saglit lang, muli na naman siyang mamamahinga. Sa tingin nyo guys, totoo kayang praktisado to kasi pati sa red nap ko sinusundan niya ako. Grabe, nakuha niya pa talaga akong imbidan sa kabila ng kalugihan. Kung ano ang kanyang nais, aking ipakakamtan. Eh, baka check yan. Ni hindi man lang nga yata sumabla yung sibat ko kahit na isa. Sa bawat pagtama, yun din ang kanyang pagkabura. Nasa loob na ako ng kanyang base niya na partida. Sayang lang kasi naglag pa. Ngunit ayos lang yun guys kasi tignan nyo naman yung score namin, 7-3 na tambak siya. Sa katunayan nga niyan, nagpapitas pa ako ng isa bilang pagpupugay sa kanya. Pero last na to, di na siya makakaulit sa akin. Kung ano ang kanyang itinanim, yun din ang kanyang aanihin. Iisa lang naman yung teknik na ginagawa niya, yun ay ang lilitaw sa likuran ko bigla. Ayoko sanang palagan pero dahil gusto niya akong subukan, o ayan, ang hapdi ko ay kanyang pakiramdaman. Bali 30% pa lang ng lakas ko yung ginagamit ko sa kanya. Kita nyo naman, pinagraluan ko muna. Pasensya na guys kung hindi kayo masyado nakakita ng magandang laban. Buong akala ko kasi gagamit siya ng marksman. Pero wala ginusto niya yan kaya ngayon kanyang panindigan. Para sa mga hindi nakakaalam, kahit sinong gustong lumaban sa akin, hinaharap ko. Malakas man o mahina ito. Heto yung huling pagkakataon na masisilayan nyo siya kasi ang laban ay tatapusin ko na. Sata. Nice game. Tapos guys, pinagbigyan ko rin kahit pagod to siya sa trabaho.